kayo, para maintindihan nyo kung bakit tayo nagkakagulo ngayon. Hindi po isang simple Marcos resign movement rally ito. Anong ginagawa ni Franz Castro sa Kongreso? Bakit nandun siya? Ulitin ko. Nandito ko para makatulong sa pagkakaunawa ninyo natin kung bakit nagkakagulo tayo ngayon. Nagkakagulo tayo ngayon sapagkat ang gobyerno, ang Kongreso, sa pamamagitan ni Speaker Romualdez ay nakipagkasundo sa Makabayan Act sa Congress. Yung katatlong natirang halos na wipe out na Makabayan Act noong panahon ni Mayor Rod Duterte, nung kanyang pumuno. Ang layunin po nito ay isa lamang. Either wag nang magkaroon ng election sa 2028 or di ba na ang mga Duterte bago ang 2028. At kung pagpapatuloy nilang isusulong ay ang programa nila, tatanggalin nila talaga sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Hindi simpleng bagay dito. Kung kaya ang ginawa nila ay ginamit nila ang Communist Party of the Philippines. Dito rin kayo na po natin. Huwag na natin lagyan ng checho-brecho. Yan Makabayan Act. Yan sila Franz Castro na yan. No? Yan Gabriela. At saka yung ano, yung parang tikling na sumasayaw sa TikTok. Raul. Si Raul. Si Raul. Yung si Raul Manuel. Yan pong mga yan ay full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Yung pong paggamit ng partido ng Makabayan Act, yan po ay front lamang. Sapagkat hindi naman ipopoto ng mga tao kung sila ay Communist Parties. Hindi mo. Hindi sila mananalo. Sapagkat noong pong 1986, after EDSA Revolution, nung maupo si Cory, kami nun, mga nagsilabasan kami nun, mga nagsibabaan kami nun sa underground, yung iba galing sa bundok, mga NPA kami nun. Sinubukan ng ilan sa amin na kumandidato kung talagang sikat ba ang NPA at CPP. Kung natatanda ninyo yung mga may edad na dito, nagkaroon ng yung naging bantog na commander ng NPA na si Commander Lande, si Bernabe Buscaino. Tumakbo po yan. Nagtayo ng partido, yung partido ng bayan. Kumandidato siya. Hindi nanalo-talo. At doon mismo sa barangay niya, hindi yaman mananalo. Ang ibig sabihin, ayaw ng sambayanan ng komunismo. Ayaw po niya. Kaya, nung sila ay pinanata ng gusto ni President Rodrigo Roa Duterte, nung pinupok sila, at nung magkaroon ng eleksyon, ng susunod na eleksyon, yung kanilang banner, yung pinaka-bandera nila, yung pinaka-nangungunang party list nila, yung bayan muna, bagsak na talo. Sila sa Toro Ocampo, nawala sila. At ang natira ay yung tatatlong party list. Gabriela, yung Communist Teachers Act, at saka itong kabataan. Bakit po? Bakit po? Ibig sabihin, marami sila hindi. Sumakay sila sa kampanya ni Leni Robredo. Sapagkat nung tumakbo si Leni Robredo na presidente,
marami siyang nabitbit ng mga kabataan. Naging popular sa mga kabataan si Lenny. At yan ang sinakay nila, nakipag-practica sila. So yung mga boto ng kabataan party list na yun, yun yung mga nalinlan nila na minobilize sa mga aktivista. Ganun din yung ACT teachers. No? At saka yung gobyerno. So sa madaling salita, ang namayagpag nun ay yung sectoral group na kababaihan, gobyerno, yung sa kabataan, at saka ito sa mga teachers. Kaya ako po tinatalakay yan, sapagkat baka hindi maliwanag sa mga kababayan natin yan. Paliwanag ninyo sa mga kamag-anak ninyo. Pinakailangan sa darating na eleksyon, wala nang mahalal din sa mga yan. Dapat po, ma-zero na natin yan. Balikan ko yung sagwatan sa Kongreso. Ito ay masyadong maanumalyang sagwatan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kakaiba itong nangyari na ito. Kakaiba ito. Yung Partido Komunista ng Pilipinas, yung CPP-NPA, dito sa mga krisis na dinaranas natin. Nasaan sila? Dapat kasama natin sila dito. Dapat sila nangungunang nag-iingay dito na ibagsak si Marcos. Dapat nangungunang sila dito. Ano na nangyari nung nagkaroon tayo na rally sa Congress kaya lang very recently? Ine-escortan pa sila ng pulis. Nandun sila sa harap. Samantalang tayo, itong grupo natin, nandun tayo sa malalim lugar. Kakaiba to. At ito ay nakakatakot. Ha? Sapagkat itong mga CPP, bumagsak at hindi si Marcos, panalo sila. At napakalaking panalo nila. Sapagkat ang objective nila, ito hindi naiintindihan ng mga congressman, ng mga tatanga-tanga, at hindi naiintindihan nila yung pera na ibigay sa kanila. Si Franz Castro, ang pera na tinatanggap niyan ay ibinubod niya. Pinapondo nila sa nalalagitan nilang pwersa doon sa armed struggle. Pera natin, pera ng bayan, ang ipinagputos-tos ng mga bayan sa mga natitira pang NPA. Gusto ba natin yan? Nakakatakot ang nangyayari sapagkat yung Quadcom o yung Quadcom committee, yung hearing nila, ay pinagsasama nila, ipinopromote nila yung insurgency, binubuhay nila yung NPA, at binubuhay nila, ipinagtatanggol pa nila yung mga drug addict. Ipinagtatanggol pa nila yung mga drug lords. So yung pinaghirapan, yung mga na-achieve nung panahon ni President Duterte na bumagsak yung mga tinatawag na mga front, yung mga armed front ng NPA sa mga kanayunan, no? Bumagsak sila. Ngayon ay nabubuhay na naman. Nabubuhay naman. Sapagkat even ang armed forces of the Philippines, nasa kalagayan sila na napaka-uncomfortable. Napaka-uncomfortable. Ako'y natutuwa na may mga gumagano dito. Kaya ako'y naniniwala na hindi tayo pwedeng guluhin dito at hindi magkakagulo sapagkat nabalitaan ko na may mga nagsasalitanan, mga retired members, officers ng Armed Forces of the Philippines. Napanood ko yung kaibigan mo, si General Romy Police, Air Force, Philippine Air Force, PMAL. Napaka-dissenting tao. Walang bahid ng korupsyon. Nagsalita na siya laban sa mga nangyayari. Ang kabiyata ay nandito yung kaibigan ko. Kasama ko sa Rotary. Si General Metran. Ano pangalan niyo? Enrique.
Anyway. At ang isa pang Sikado, Enrique yun, kaya si Milton. na medyo kakaiba ko ha. Nangkuha yun, bakit maingay sila doon? Excuse me. Ano yun? Bakit na? Ay si General Monte Obuyo. Last night ito, isang kilala ko rin na dissenting general ng PNP na si General Abe Villacorta ng mga dating Tanganyika. Nakakalungkot at mabigot. Ang pinag-uusapan sa Congress ay ang confidential funds. Ang confidential funds. Kung si Ibi Sara, Na-distract na yung speech niya na. Bakit? Ano mabago? Dumating ba? Wala po, pero yung mga kabataan, Duterte ng Duterte. nung si Ibi Sara kasi, nung kasi sa Congress, para natin yung issue ng confidential funds. She was even very civil. She was kahit galing na galit siya. She was very civil with those idiots, Congressman. Sapagkat ang pinag-uusapan ay yung confidential fund. Ang iniintay ko sa kanya, civil na sasabihin niya. Yung confidential fund kailangan natin. Laban niya sa mga kaya Franz Castro na yan. Ginagastos namin yung confidential funds para huwag kayo dumami. Ay sis, wala ka ba? Para bumagsa kayo. At kaya gigil si Franz Castro kung bakit siya pinayagan. Talaga naman siya ginawa siya maraming doon. Ang tapat talaga. Sapagkat napakalaki ng atraso para sa kanila. Sapagkat sa Davao, nung mayor si VP Sara ay yung inanay niya pa. Yung mga nalalagi, yung mga terorista, yung mga nalalagi ng PA. Ginamit niya yung kanyang confidential funds. Ginamit niya yung confidential funds ng Davao para habulin yung mga natitira ng armado na nanggugulong sa tao. Alam nila yan. At nung siya'y naging vice presidente, nag-request siya talaga ng confidential funds. At in-appoint pa siya Record lang doon ng sa... vice ng presidente. Ginawa pa siyang co-vice chair ng
NTFL ka. Habang mag-2:30 dito. Itong NTFL ka. Labangan ko. Labangan ko yung mag-2:30 dito. Ang naging instrumento para mapuksa yung armed struggle ng NBA sa kalayunan. Galit na galit sila kay BP Sara sapagkat si BP Sara yung sa sandaling panahon na naupo siya bilang vice chairperson ng NTFL. Nakatulong siyang mabuti para mabigyan ng direksyon yung gera laban sa mga terorista. Kaya itong si Franz Castro, kahit na siya ay sentensyado na, kahit na siya ay isang convict, pinapahintulutan siya ng Kongreso na lapastanganin, salbahin, bastusin ang Vice Presidente ng Pilipinas na hinihinalal ng 32 million na tao. Samantalang silang tatlo kahit pagsama-samahin ang boto nila ay hindi pa sila aabot ng 1 milyon. No? Kasi tigitigisan na lang sila. Kaya po, yan ang wag natin kalilimutan. Itong kaguluhan na nangyayari dito ay dahilan sa sabwatan ng Kongreso at ng Makabayan Lang. Ginagamit ng Kongreso ang Makabayan Lang para pag-arayin ang Duterte at Marcos.